Sakali mang may magmosyon ng dismissal ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa trial ng kaso, ito ay posible at dadaan sa botohan ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero. Naritong ulat. Inihayag ni Senate President Francis Cheese Escudero na hindi nila ikinakahon ang posibilidad na mayroong magmosyon ng dismissal ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa trial ng kaso. Wala namang bawal ng motion eh. Yun ang problema ko sa maraming nagsasabi ng kung ano-ano eh. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas o sa rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Lahat anya ng mosyon ay idadaan sa botohan na nakabatay sa resulta ng simple majority. Kaugnay naman ang kamakailang 251 pages na answer ad cutelam ni VP Sara patungkol sa kanyang kaso, maaari lamang anyang pag-usapan ito sa trial. Nilalaman ng ad cutelam ang hiling ng nasasakdal na i-dismiss ang ika-4 na impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Ito ay bunsod ng paglabag umano ng mga tagapamuno sa one-year bar rule sa ilalim ng Section 3, Paragraph 5 ng Article 11 ng 1987 Constitution. Bilang tugon ay formal nang nagsumite ang House Impeachment Secretariat nitong June 25 ng kopya ng pleadings sa 42 Narvasa and Salazar Law Offices ang tumatayong counsel ni Duterte. Samantala, nitong Miyerkules ng hapon din ay pinadala na ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang resolusyon na pinagtibay ng House of Representatives na nagpapatunay na ang Articles of Impeachment ay sumusunod sa konstitusyon. Ang tugon na ito ay batay sa mosyon na pag-return ng Articles of Impeachment sa Kamara kung saan wala anilang legal basis sa ang aksyong ito ng Senado. Samantala, sinabi naman ni Escudero na ang impeachment court ay magre-resume sa oras na maipasa na lahat ng Kamara ang mga kaukulang dokumentong hinihingi ng korte at kanila nang may talaga ang prosecutors para sa kaso. July 29 onwards. Kasi July 28 kami magre-resume pero ceremonial yon para sa sona ng Pangulo. Magsisimula pa lang talaga makapagtrabaho ang Senado at Kamara ng July 29. Pero hindi kami pwede schedule agad hanggat una, wala pa yung prosecutors. Pangalawa, wala pa yung compliance in one shape or another. Matatandaan na 2 dokumento ang kailangang i-comply ng prosecution panel alinsunod sa kahilingan ng impeachment court. Ito ay ang kasulatang nagpapatunay na sila ay hindi lumabag sa one-year bar rule at ang desisyon kung nais na ipagpatuloy ng 20th Congress ang impeachment. At para sa panunumpa ng mga bagong senator judges, ito ay kasabay ng pag-convene ng impeachment court. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, nais ng Kamara na agad nang magpatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte alinsunod sa itinatakda ng saligang batas. Ipinaliwanag niya na hindi agad tinanggap ng Kamara ang mga artikulo ng impeachment na ibinalik ng Senado dahil sa naunang mosyong aprobado sa plenaryo na ipagpaliban muna ang pagtanggap. Nilinaw rin niya na walang tinanggihan na dokumento mula sa kampo ni VP Duterte, kundi nagkaroon lamang ng kalituhan sa pag-abot ng papeles dahil hindi malinaw ang pagkakakilanlan ng mensahero at layunin ng dokumento. Pinabulaan na naman ni Senate President Francis Cheese Escudero nitong Miyerkules ang mga kumakalat na impormasyon na siya ay humihingi umano ng suporta sa mga senador para mapanatili ang kanyang posisyon sa susunod na Kongreso. Ito ay matapos na ilang mga senador umano ang nakatanggap ng text messages kaugnay ng alliance efforts para kay Escudero. Anya, panibagong botohan ang magaganap sa 20th Congress at wala rin umano siyang alam kung ang mga taga-suporta niya ay kumilos na.
Paglilinaw pa niya, ang mga nasaksihan na gathering kasama ang ilang senador ay banding lamang umano nila bilang magkakaibigan at walang napag-usapan hinggil sa naturang paksa. Sa paghahatol naman ng Korte Suprema, hindi dahilan ng pakikipagrelasyon sa biktima upang gawa ng sexual na karahasan. Ito ay inilabas matapos ang kaso ng panggagahasa sa isang 14 anyos na babae ng kaniyang karelasyon. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Joseph Lopez, hinatulang guilty ng 2nd Division ng Korte ang nasabing kasintahan. Sa ilalim ng Anti-Child Abuse Law, ang desisyon ng RTC ay pinagtibay palalo ng Court of Appeals. Bilang paghahanda sa pagbubukas ng ika-20 Kongreso sa Hulyo, matagumpay na nagtapos ang 41 na bagong halal at nagbabalik na miyembro ng mababang kapulungan sa 3 araw na Executive Course on Legislation. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Nagtapos nitong Miyerkules ang 41 bagong halal na kongresista sa isang 3 araw na Executive Course on Legislation na layong palalimin ang kanilang kaalaman sa paggawa ng batas. Isa sa mga nagtapos si Bukidnon Representative-elect Audrey K. Subiri na nagbahagi ng kanyang natutunan ukol sa kahalagahan ng responsableng paggawa ng batas. Ayon kay Subiri, higit sa lahat, dapat isaalang-alang ng isang mambabatas ang konsensya at kapakanan ng mga mamamayan sa bawat panukalang batas. Aniya, ang tunay na pagsubok ng kanilang natutunan ay hindi lamang sa loob ng Kongreso, kundi sa positibong epekto nito sa buhay ng mga Pilipino. Hinikayat din niya ang kapwa niya bagong mambabatas na mag-iwan ng pamana ng integridad at makabuluhang batas. Pinangunahan ng House of Representatives ang pagsasanay sa pakikipagtulungan ng UP College of Public Administration and Governance. Binati ni House Secretary General Reginald Velasco ang mga kalahok at giniit ang mahalagang papel ng lehislatura sa paghubog ng kinabukasan ng bansa. Dagdag pa niya na ang paggawa ng batas ay nangangailangan ng masusing pagsusuri, malasakit sa taong bayan at pananagutan mula sa pamahalaan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. NGO, pinalakas ang kampanya kontra child labor sa Negros Oriental. Ilang drag queens tampok sa latest single MV ni Janine Berdin. Brazilian hiker natagpuang patay ilang araw matapos mahulog sa bulkan ng Indonesia. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.